Pauwi ka na ba ng Pilipinas at nais mong malaman anong kasagutan regarding bakit ba red QR code ang natanggap mo kahit fully vaccinated ka na sa e-travel registration? Alamin natin ang kasagutan sa videong ito. Hi mga kabayan! Welcome to another episode of Sagot sa iyong katanungan, aking mga kabayan. Sa lahat ng mga travelers na nanonood, if you have not yet subscribed to my channel, click nyo na po yung subscribe button. You are watching Jamie Aris Talk TV, at sa lahat po ng ating subscribers, thank you so much for always watching. Para po sa ating katanungan sa ngayon, alamin po natin mula kay Lalabs Gonzales. Sabi niya, ask ko lang po, fully vaccinated naman po ako pero bakit po kulay red ang lumabas? Pauwi pa po ako nitong week. I hope manotice nyo po. Salamat. Mula naman kay Michelle D. Sabi niya, same here, vaccinated pero red ang natanggap ko sa email. Mula kay Ken Dives, sabi niya, ma'am, complete ang vaccine ko pero red ang lumabas. Bukas na ng madaling araw po ang travel ko, wala po akong maipakitang antigen. Hi Lalabs, Michelle at Ken. Kamusta na kayong lahat? Si Ken, alam ko si Ken, nasagot ko na siya in my other video and at the same time sa message. But then again, gusto nating i-feature yung shinare ni Ken para at least malaman nyo din po as travelers ano bang kasagutan. Yung kay Lalabs at kay Michelle, sagutin natin ngayon. So para sa inyong lahat, okay, since fully vaccinated na kayo, hindi nyo na kinakailangan magpakita ng COVID-19 antigen test kapag kayo ay dumating sa Pilipinas or before you fly from the country of origin, at huwag kayong mag-alala. Kahit red QR code, makakalipad pa rin po kayo papunta ng Pilipinas. Hindi yan magiging hadlang para kayo ay makauwi at makapagbakasyon sa ating bansa. Ano nga bang ibig sabihin ng red QR code? By the way, make sure since fully vaccinated kayo, dala ninyo ang inyong vaccination card or vaccination certificate as a proof that you are fully vaccinated. Now, bakit fully vaccinated kayo? Dapat, di ba, green QR code pero red ang inyong na-receive na QR code. What does it mean? Para po mabawasan ang agam-agam or pag-iisip po ninyo, ating sagutin at bigyan ng ano bang kahulugan ng red QR code. Dapat nyo ba ito ikabahala? Ito po ang ating kasagutan. Mula po sa website ng e-travel, what happens if ang QR code na na-receive ninyo ay red instead na green upon your successful registration with e-travel? Ibig sabihin po nito ay you will be manually verified by the quarantine officers. Ang ibig sabihin nito, hindi kayo qualified for express lane kaya hindi green ang inyong nakuha. Ang ibig sabihin din po nito, they will actually determine by checking manually your documents if you are compliant with the entry protocol that they set or that was set by our Philippine government. Now, dito sa prosesong ito, manual verification na mangyayari kapag dumating po kayo sa airport sa Pilipinas, they will ask you ng mga travel documents or medical documents like your vaccination card or certificate para po ipakita sa kanila yung specific document na nais nilang makita from you. So, travel document ba ito? Or kung hindi naman kaya ay medical document. So, please show it to them. Again, when I say medical document, ito lang po yung inyong medical certificate or medical card. So, maaari sa input ninyo, doon sa e-travel, merong hinahanap lang sila na hindi nila nakita kaya automatic naging red QR code ang in-issue sa inyo. Now, in spite of, you can still go back. Okay? And you can fly to the Philippines. Now, ano bang ibig sabihin ng manual process? Ang manual process po ay required for all travelers issued with a red QR code. Now, ang
purpose nito is just to verify and determine if you are compliant sa health protocol requirements of entering the Philippines. Now, this can also happen when your submitted information or uploaded documents needed evaluation upon arrival. So, once again, everyone, there is no need to panic. There's no need to be of like worry o hindi po kayo kailangan mabahala ng sobra dahil red QR code ang nakuha ninyo. Ibig sabihin lang, just be prepared with the documents that you need to present and show them so that they can definitely evaluate your documents. At lastly, does it automatically mean that I will be quarantined if I am manually processed upon arrival by BOQ? The answer is, hindi po, mga kabayan. It's a no. If BOQ is able to verify your information and found that you are compliant based on the entry requirements, then kayo po ay i-advise that you can proceed to the immigration without the need for facility-based quarantine. Kaya hindi po kayo kailangan mag-alala dahil kung fully vaccinated naman kayo, may proof kayo nito, then you can enter the Philippines without the need of antigen negative result or hindi nyo rin po kinakailangan ma-quarantine. So yan po mga kabayan ang ating kasagutan sa inyong katanungan. Looking forward na nakatulong ito sa inyo. If you find this video helpful and informative, please click like and I'm inviting you to subscribe to my channel. Yan po ang Jamie Aris Talk TV. Laging pagkatandaan, saan man po kayong dako ng mundo, taas noo, tayo'y mga Filipino. With that, may God bless you. I'll see you in my next video. Stay safe and stay healthy. And please, do not forget to click follow sa FB or kaya po sa TikTok account. Maraming salamat!